Hello! Magandang hapon sa inyo lahat. So alas dos pagka alas dos kasi hindi naman paranormal ang pinag-uusapan natin eh. May nagva-viral ngayon na video, yung estudyante pati yung guard, no? So ito yung insidente. Sabi dito, security guard sa isang mall na nanakit ng batang nagtitinda ng sampagita. Tinanggal na sa trabaho. Nagpalabas ng official statement ang SM Mega Mall sa nangyaring pananakit ng gwardiya sa batang nagtitinda ng sampagita sa harapan ng kanilang mall. Pahayag ng kumpanya na hindi nila kinukondena ang ginawang aksyon ng gwardiya at nangakong imbestigahan ang nangyari. Pag kinondena ba, anong ibig sabihin? Kinontra? Or kinonsinte? Kinon din na kinomend? Yun ba yun? Sabi ganun dito sa We regret and sympathize with the young girl who experienced an unfortunate incident outside our mall. We have called attention of the security agency to conduct an immediate and thorough investigation. The security guard has been dismissed and no longer be allowed to service any of our malls. As SM Supermalls always promotes inclusivity for all, we strongly condemn this act committed against her. Kaya lang parang nami-miss niyo yung bigger picture dito eh. Minsan inuuna natin yung puso natin sa ganito. 'Di ba? Magiging unpopular yung opinion ko dito, no? Dito sa panoorin natin yung video, mga men. So ito yung video. Pinaalis ng guard, no? Nagbebenta yan dyan. Pinaalis ng guard. Tapos kinuha yung sampagita. Ngayon, hindi maibigay sampagita, Ngayon, hinampas-hampas ng babae. Ng bata. Diba? Dito pa nga lang sa may mga utak teleserye, alam nyo na dapat na may mali dito eh. Diba? May mali dito dapat eh. Hindi naman siya pinapatulan ng guard. I swear, we've been through everything there is. Pero talagang hinahampas-hampas siya ng Hindi ko nga san nakita yung yung sinaktan daw siya ng guard. Tapos ito may kasama siyang bata doon Turn life around. I can't remember when you were there. Diba? Yun, yung sinipa. Yung sinipa, no? Nasaktan niya nga naman. Kung yun yung Pero, siguro, pinagtatanggol yung guard no? Hindi, ganito kasi, sana maintindihan nyo, ito kasing mga batang ito ay hindi naman totoong estudyante. Hindi siya totoong estudyante. Maniwala kayo sa akin. Props lang nila yung uniform na yan. Ang mga modus ng mga yan, minsan nga nagsusulat yan eh. Nag-aaral yan kunyari dyan eh. Nagpapakita sa tao yan. Modus yan. Diba? Yung mga utak teleseryeng naawa dito sa bata, sana inaalam nyo muna istorya. Modus to since 2015, 20, sa bagay, nagtatrabaho pa ako sa SM noon, nasa 2013? Since 2013, modus na yan. Kasi, ito yan ang mga pwesto niyan, kadalasan sa mga entrance ng mall, footbridge papunta makikita mo yan sa Cubao, footbridge sa Cubao, footbridge sa SM North, sa may Trinoma, nandun yung mga yan.
Ito yan, oh. Pakawala ng mga sindikato yan, eh. Yung mga batang yan, pupunta yan dyan. Diba? Naka-uniform yung mga yan. Ang gagawin yan, magbebenta ng sampagita yan at the same time, mag-aaral-aral kunyari doon. Pero, kung mapapanood nyo itong documentary na to, hindi naman siya nag-aaral, kinokopya niya lang yung nakasulat doon. Siyempre, tayong mga utak teleserye, awang-awa, ay nag-aaral siya sa sa, 'di ba? Hindi siya nag-aaral, kopya lang siya ng kopya. Sinusulat mo. O ano yung sinusulat daw? Tingnan nung ha. Ganda naman ang sulat mo ha. Assignment daw. Anong homework daw? Ano yung kailangan mo daw gawin? Gayahin ko daw. Ano yun? 'Di ba? Minsan nga drawing lang ng drawing yan dun eh. Nonsense ang ginagawa niyan. Ang goal niyan, para lang maawa yung mga taong naglalakad. Nagbebenta ng sampagita yan eh. Nung, 'di ba, nung araw, sinong nakakapunta sa SM North? May footbridge dun eh. Kaya lang wala nang footbridge, wala na ngayon sila dun eh. Kasi nga, 'di ba, pinutol na yung footbridge papuntang Trinoma. May pwesto ako dati sa Green Hills noon. Ang ginagawa ko, bumababa ako sa SM North, dadaan ako footbridge para mag-MRT sa Trinoma. Nandun yan lagi. Nahuli kong peke yung mga yan. Alam niyo kung bakit? Sabado noon, wala dapat pasok pero naka-uniform yung mga yan. Siyempre yung mga dumadaan, ang dami na awa. Uy, estudyante, nag-aaral dito sa ano. Pero ano yan, modus ito. Hindi niya nga alam yung ginagawa niya eh. Namamalimos, tapos alam nyo kung ano yung nangyayari dyan. After nyan, may nagbabantay dyan sa na-content ko na ito dati. Sa may bandang baba, nagbabantay yung magulang niyan. May nakaantabay dyan na parang guardian ng mga yan na nangungulekta nung napapagbentahan nila at ayan ito yung guardian niya nandyan. Yung nanay niya. Modus yan. Maraming uri yan. Meron pa ngang, iyan pa nga 8 years ago eh. 'Di ba? Yung mga estudyante na yan, na nasa entrance ng mall. Yan ito pa nagsusulat pa doon. Pampaawa nila kasi yan eh. Hindi naman talaga nag-aaral yung mga yan. Meron pa nga lalaki eh. Sana ba may batang lalaki pa nga minsan dyan eh. Ayan Tapos ngayon ito, nag-hit ito eh. Kaya alam mo, hindi, kasi hindi kasi alam ng tao ang yes, nakakaawa nga naman Ako hindi ko naman sinusuportahan yung paninipa ng guard kasi masama nga naman, maximum tolerance nga naman dapat. Pero kung naiintindihan niyo yung sistema, ang biktima dito yung bata, hindi guard ang bibiktima sa bata dito eh. Yung mga magulang nito, clearly hindi naman talaga nag-aaral yan eh. Totoo lang. Props lang nila yan. Baka nga yung batang yan, yun yung na reporter's notebook eh. Tumanda na lang eh. 'Di ba? Wala ito. Sana wag kayong madadala sa mga ganitong tingnan natin ha. May mga nagba-viral ng ganyan na naaawa na binibigyan ng pera kasi nga tayong mga may mga OFW binibigyan niya mga yan eh ng mga pera. Tapos hindi naman, nandun pa rin sa footbridge hanggang ngayon, nag-aaral pa rin doon. Hindi naman talaga nag-aaral yung mga yan. Di ba, matagal ng modus yan. Ang gagawin yan, nagsusulat, magdi-display, yung sampagitan nila, yung props lang nila yan. Meron ngang kasama siya dyan na bata na hindi naman estudyante. Kaya nga nung yung mga kasamahan ko dati sa SM North,
parang finorward sa akin yan. 'Di ba ito yung mga ano sa harap ng mall, mga mga nagmomodus doon, 'di ba? Hanapin mo yan minsan pag nagsusulat yan, wala namang ano yan. Ah, wala namang pinag-aaralan yan doon. Drawing lang ng drawing yung iba. Hanapin nga natin ibang post. Madaming post dati yan sa mga nakakaawa Tapos every time na kinukontra ko yan, ang daming galit sa akin. Kasi hindi naman nila alam yung yung totoong istorya niyan. O ito pa, ibang modus pa to, ganyan pa. Yung baby pa, nandiyan sila sa footbridge. I mean, wala namang problema sa mga yan Ang problem nga lang, madami silang, walang problema pero ang problem lang. Marami silang na uuto. 'Di ba? Katulad nitong bata, wala naman siyang nangungopya lang siya ng ng yung gagawin doon Hinahanap niya sa Trinoma, may post noon Trinoma. Mga nagyoyosi nga na naka-break na kilala na mga yan Sa akin lang, no? Minsan, tingnan natin. Ito nga ganyan din ang modus nag-aaral yan sa nagbebenta ng sampagita. 'Di ba? Ito yung lalaki naman ito, SM North EDSA. Walang pinag-aaralan 'yan. Nagkokopya-kopya lang yan, minsan nagdo-drawing lang yan Nung tinanong nga ng yan nung tinanong nga ng reporter yung mga nag-aaral na yun, ano yung ginagawa? Kokopyahin lang daw po. Paano naging yun? Naging assignment yun. 'Di ba? Pag inusisa mo pa nga yan, hindi naman yan Basta pang-capitalize yan, pambenta. Same na same yan ito. Kaya lang, dito kasi sa teritoryo na ng SM, yan hindi na sila makapaglatag ng papel at dyan papel at notebook. Pero kung kayang-kaya nilang maglagay ng papel at notebook dyan, mag-aaral na naman uli yan dyan. 'Di ba? Kaya sana, wag agad tayong madala sa mga ganyan. Grace, hindi niya rin tunay na pangalan. So to, diskarte na lang po yung Opo. Kasi ang tatay ko sila hindi po nagbibigay 'Di ba? Diskarte daw nila yon. Kung tutuusin, may magulang yung batang yan Dapat hindi niya hinahayaan yung anak niya na magganon. Alam kasi nila na na mas malaki ang kitaan doon gamit yung awa ng mga tao. 'Di ba? Ito dapat yung inaano nyo. Yung guard din naman kasi, hindi ko naman sinasabing tama yung ginawa niya, nasipa niya yung batang babae. Pero yung guard kasi, syempre na yun, palaging pabalik-balik yun doon Dati nga sinasaway pa ng guard yung nasa footbridge hanggang sa hinayaan na lang nila. Yun kasi, pwesto na kasi ng SM to. Bawal naman talaga dyan. 'Di ba? Ako mas naawa ako doon sa guard. Ginagawa niya lang yung trabaho niya. Yung paninipa siguro, sige, parang hindi nga naman maganda. Pero medyo pinairal niya naman maximum tolerance niya.
'Di ba? Yung nakikita mo yung pagka-squammy ng bata eh. Dahil kung totoong estudyante yan, iiyak na lang yan eh. Halata mong sanay rin itong bata na makipagbardagulan eh. Squammy din men eh. 'Di ba? Hindi na nga siya pinapansin eh, oh. May kasama nga siya assistant doon na may dala-dala na may bag din eh. 'Di ba? Mabubuking nyo yung mga yan pag Sabado, Linggo naka-uniform din yan. Yung mga yan. Yan, sinipa niya lang na yan, medyo negative yun. Tapos yung, kaya lang kung hindi niya kasi hindi yung paninda, babalik yan eh. May guardian yan sa paligid. Hindi naman yan eh. Yan yung mga galawang sindikato noon pa. 'Di ba? Napapanood na natin yan, 90s movies dati noon. Yung may mga pinakakawalang mga bata na namamalimos. Sindikatong galawan yan min eh. Di bahala kayo, magalit kayo sa akin pero alam ko kasi dahil nandun ako sa level na yon, nakikita ko yung mga yan. Kayo kasi nakita nyo lang yan sa social media. Hindi nyo yan na-imbestigahan na yung talagang tiningnan kung ano yung ginagawa nila doon. Minsan nga drawing lang ng drawing yung mga yan eh. 'Di ba? Sasabihin nyo, iba naman yung bungo doon sa nakita mo sa footbridge. Yan din yung mga yon. Ang problem lang kasi dito, ito kasi talagang pwesto na ng SM to. Bawal talaga dyan. Pwesto ng SM yan. Ang problem kasi doon sa may footbridge, hindi na sakop ng SM yun. Kaya pwede silang tumambay doon. Dyan kasi, mas maano ang foot traffic dyan sa Mega Mall. Pero bahala kayo, no? Bahala kayo. Basta ako, hati yung opinion ko dito. Mali lang yung nasipa lang ng guard. Or sana ang ginawa na lang ng guard, tinaboy niya na lang. Pero alamin nyo sana yung mismong reason muna. Anyway, maraming salamat po sa inyo lahat. Yun lang, bye-bye.